So nakita niyo mga farmers, yun yung kabuuan halos kalahati lang pala, andun pa pala yung sa kabila yung iba. So ayan, halos karamihan ng mga saging, so nakita niyo napakalawak. So ang ating kalakihan ng area dito is nasa 10 hektarya at lahat po yan ay sana mapuno natin lalo pa ng saging. Napakadami nito, 10 to 15,000 estimated bananas ang nakatanim po dito. Hi mga farmers! Welcome back to my channel, Tislanica's Farm. Hi mga farmers, and for today's video, nandito ako ngayon sa aking 10 hectares na taniman ng mga saging or banana farm ko. So ngayon, iikot ko kayo dito at i-update ko kayo sa kalagayan ng aking mga saging na tanim dito. At syempre, papakita ko sa inyo rin yung mga tauhan ko dito na nakastay in na. So ngayon kasi nilagyan ko na dito ng stay in ng mga tao at may mga alaga silang mga native pigs bawat bahay dito. So sa mga nagpo-farm ng mga saging or nagbabanana farm, so tamang-tama at panoorin niyo tong video ko na ito dahil marami kayong matututunan dito sa mga experience ko na pinagdaanan sa pagtatanim ng mga saging. Okay. Ito na agad. So, una ko na ipapakita sa inyo mga farmers itong koral ng baboy dito. So, ito ay alaga ni Gani at ng kanyang asawa. So, mamaya papakita ko sa inyo yung bahay nila Gani dito. So, bawat pamilya kasi, 3 pamilya ito mga farmers na tauhan ko dito na pinag-stay-in ko na. So, bawat bahay, meron akong binigay na pinaalagaan sa kanilang mga alagang baboy. So, yan. So, pakita ko sa inyo ang ating mga alaga dito. So, kung makita niyo itong mga kahoy-kahoy na pinanggawa natin ng koral, so dito lang natin to nakuha sa bukid natin dito. Yan. So, magaganda yung mga katawan ng mga baboy at malulusog. So, itong mga farmers ay gagawin ko itong mga inahin dito. Ayan, so mapansin nyo, meron din pong ipa bawat gulungan. So, ganun din yan, kagaya sa binlog ko sa kabilang farm natin doon sa kabilang vlog ko. So, ginagawa rin po natin patabayan ng mga saging dito, yung kanilang mga dumi at ipa. Pinatutuyo natin yun. Yan, ito maganda mga farmers, itim na itim. Yung mga baboy na ito, itong mga itim na ito yung galing sa free range area ko dati, napakawala yung mga baboy doon. Ito, dyan sa mga video ko na pinakikita ko sa inyo sa screen. So, namayat sila doon sa kadahilanan nga na pakawala sila at nag-aagawan sila sa pagkain. Yung matatapang na baboy lang yung nakakakain, yung mga hindi matatapang at naduduwag, so nakakalimot na hindi sila nakakakain kaya namamayat. Yan. So, ngayon, ang style natin sa pagbababoy, kinukulong na lang natin sila sa koral para sapat silang makakain ng kanilang mga pagkain araw-araw. So, double purpose kasi yan. So, di ba, lagi ko naman sinasabi sa inyo, pinapartner ko yung pagsasaging ang banana farm at pag-aalaga ng mga baboy. So, kung mapansin niyo sa mga saging yan, yung mga sahan na ito na mga sobra sa isang kapnuan, so yan yung mga pinuputol natin at ang pinapakain natin sa mga baboy, sa china-chop natin yan para maging organic feeds nila. So, nakakasapat yon bilang pakain sa kanila. So, like kayo, ipapakita ko sa inyo yung unang bahay ng stay-in natin dito, unang pamilya. Ayan. So, medyo umuulan ngayon, tag-ulan ngayon. So, ayan mga farmers, may alaga rin tayo ditong mga itik. Itik, bibi to sa amin eh. Yan, pero itik ba yan dito? Yan, itik yan dito. May mga pakawala rin tayo mga manok dito, free range chickens. Ayan pa, dito pa, pakita pa doon. Ayan, may mga free range chickens din dyan na may silungan din sila once na umuulan. So, hindi nyo mamamalayan yan. So, padami na rin yan ng padami kapag tagal ng panahon. So, mga anak na mangingitlog na mangingitlog yan. Pagkatapos, dadami na ng dadami yung ating mga alagang manok dito. So, pwede yan. Pag walang ulam, pwede yung patayin na lang at kainin. Sabawan, ginataan, yan. Pwede yan, mga manok. So, yan, medyo umuulan mga farmers. So, magpayong na lang tayo para matapos nating tong vlog. So, yan, dito sa unang bahay, dito nakastay si Kuya Gani. So, may 3 siyang anak. Kasi yan, bahay nila dito. So, naging problema kasi dati dito mga farmers, nung hindi pa sila stay-in,
Malayo kasi to from sa amin na lungsod, Trinidad. So mga 35 kilometers yung layo. So pagpapasok sila, syempre medyo tanghali na, tapos nag-uuwian sila, kaya yung mga saging hindi natututukan na ayos, medyo napapabayaan sa paglilinis. So ngayon, tatlo na sila ditong bahay, so pinag-stayin ko na silang lahat para matutukan maigi yung saging at may mga alaga silang baboy dito. Tapos kasama na rin yung mga pamilya nila para hindi na sila na umuwi palagi. So yan, ganito ito, may yung saha ng saging, yan yung ating gilingan. So diyan natin ginigiling yung saha ng saging para ipakain sa baboy. So yan yung mga saha mga ka-farmers na pinutol mula doon sa, ayan si Kuya Gani. So nagkukuha na siya ng saha sa mga kapunuan ng mga saging at iniimbak na dito para po yan sa mga native pigs natin or sa mga baboy na alaga nila dito. So yan. Yan si Gani. The peanut butter man. Si Gorgonio. Ayan, may mga tanim din, tanglad. May mga tanglad din dito para hindi na sila mahirapan pag magluto sila. Yan, may mga tanglad na. Kadalasan naman ang mga luto dito, mga sabaw na manok, mga ginataan, may nyug naman makuha. So, di na sila hirap dito sa pagkain. So, dito, punta tayo dito sa likod ng bahay ni... Pati yung area dito sa sagingan ko, portion by portion silang tatlo. So, mayroon silang bawat area na sagingan na mini-maintain linisan. So, dito, mapansin niyo to dito sa ating pinupuntahan or nilalakaran. So, medyo malinis na yung sagingan dito at wala nang mga tuyot na dahon. Compare dun sa may unahan, madami pang tuyot. Dito, makita niyo medyo malinis na, maganda na yung tindig ng mga saging at yung ilalim, walang mga damo, tapos yung mga saha na may maintain na po siya sa bawat puno ay 1 hanggang 2 saha lang, kagaya niyan. So, dito punta pa tayo dito. May mga baboy pa dito sa bandang likod. So, napakahalaga kasi mga farmers sa sagingan na laging malinis at ayan, yung linya-linya. Oh. May mga bunga na rin yan. Marami na rin tayo nakukuha mga saba dito. So, karamihan ng tanim natin dito is mga kardaba or saba. Pero may mga halo rin naman dito ng konting mga lakatan. Pero mas madami talaga dito, halos lahat saba. At yung karamihan ng ating mga puno dito, estimated is 10 to 15,000 puno ng mga saging ang nakatanim dito sa aking banana plantation. Ang laki ng area ko dito is 10 hectares. So, yun, ang kadalasan pala dati na face ko dito na problema sa ganitong kadaming mga saging. So, yung number 1 is tao. Kasi nga, once na hindi nakastay in or hindi nababantayan mabuti, so hindi natatanggalan ng mga saha yung saging. Kasi once na hindi po natanggalan ng mga saha yung per puno, so madali po magkasakit yung saging. So, yun yung nagiging problema isa sa nagiging problema sa sagingan. So, ang pangalawa naman ay yung abono. Kung alam naman ninyo, syempre sa mga nagsasaging, alam nyo na napakamahal po ng per sako ng abono. So, once na todo ang pag-aabono natin dito, so malulugi na ako dito sa expenses ko pag bili ako ng bili ng abono. Unlike pag ako ay nag-aalaga ng baboy, ganitong mga baboy ko dito sa banana plantation, so nakakatulong ito para makapagpataba tayo ng libre dito sa mga aking mga tanim na saging. So, mas maganda pa to sa commercial na abono, itong ganitong klaseng organic na pataba mula sa aking mga alagang native pigs. So, ito kay Kuya Gani rin to. So, ito kay Gani rin to, mga farmers, kay Kuya Gani rin to na pinaalagaan kong baboy. So, nakakatuwa kasi silang mag-asawa, meron na rin silang inaalagaan na baboy dito sa kanilang bahay. So yan, dati nung nasa free range yan, sobrang mga payat yan. Ngayon, medyo nakakabawi-bawi na sila dahil tama na yung pakain sa kanila. So makita nyo dito, napakadaming dumi ng baboy, oh. So napakaganda niyan sa saging natin. Yan. So ito naman mga farmers ay pinapalitan ng ipa every 2 weeks po. Then ayan nga, itatambak sa likod yung mga dumi at yung ipa para matuyo. At yun na yung hahakutin para naman po sa ating mga sagingan para pataba. Ayan. So, pag nanganak yan, ito maganda, oh. So, pag nanganak po lahat yung mga baboy natin na ito, so, syempre, may extra income pa tayo sa baboy. So, hindi ko naman mga farmers priority talaga na kumita sa baboy na biek. So, ang talagang dahilan lang, kaya ako nag-aalaga rin ng mga ganitong klaseng baboy,
is para lang talaga sa sagingan ko. Para meron akong makuhanan ng mga dumi at pataba nila. So, bonus na lang yun pagka maganda yung anak ng mga baboy natin. So, dagdag income na rin. Yun, kapag syempre, ang kagandahan nga nun, dahil may mga baboy tayo, nalilinis nga yung ilalim ng sagingan dahil yung mga saha nila, ng saging, sobrang saha is nalilinis. So, syempre, pag kumita tayo sa baboy at medyo gumaganda yung kanilang pagbubuntis at mga anak, so yung kikitain natin po sa mga biik, so yun na rin yung ipapasahod natin sa mga tao natin dito kasi yung pasahod ko po dito arawan. Arawan ng ating sahod sa mga trabahante ko dito. So yun mga farmer. So ang problema sa high intensive na yung pagtatanim ng mga saging, yung maramihan na pagtatanim. So yun nga, pagka yun nga, lagi ko ulitin sa inyo yung mga saha. Kapag kasi maraming saha bawat puno, hindi na maintain siyang linisin. So talagang magkakasakit yung saging. Napakahirap po pag nagkasakit na yung saging dahil ang hirap niya niyang gamutin. Maliliit ang bunga. Ayan, kagaya liliit yung bunga, problema nyo na po yan. Tapos parang nabubulok yung puno. So, yan yung magiging, sayang naman yung pagtatanim nyo if ever madanasan nyo pa yan. Kaya mas maganda talaga po na i-maintain nyo na yung tamang linis ng sagingan, kagaya ng pagtatanggal ng saha. Siyempre, tamang pag-aabono rin po sa sagingan ninyo. Gamit ko ay yung organic fertilizer, dumi ng aking mga, alagang baboy. Saka tinatanggalin din to ng ayan, makita ninyo yung mga ayan, meron ng itak. So, tinatanggalan din po yan ng mga dry leaves. So, importante din po yon na yung mga tuyot na dahon po na nakalaylay sa puno is matanggal na po. So, yung mga dahon na yan po na nasa gilid na pinagtatatanggal, so yan ay mabubulok and magpo-form din yan ng parang fertilizer din kasi magkakaroon yan ng kung ano-ano sa ilalim. Para magiging pataba na rin yan. So, yan, meron pa tayo dun sa sagingan, mga farmers doon, hanggang dulo pa yan. So, at hanggang dulo pa yung mga tanim natin. Talaga malaki yung area ko dito ng plantation. So, isa rin talaga sa sikreto po is yung tamang pagmamanage po sa mga tao. Kasi nakita ko nga nung una po akong nagsimula dito. So, yung mga tao, ini-stay in ko pero umuwi. Yun, ang problema natin, napakahirap pagka ganun. So, hindi na ma-manage na maayos yung mga sagingan, hindi nalilinis. Pero pag tama yung pagmamanage nyo at yung mga tao ay nakokontrol nyo na dito, na nag-stay in, tapos araw-araw sila dito nakakapaglinis kasi kasama naman nila yung pamilya nila dito. So, medyo magaganda rin talaga yung sagingan. Tsaka, syempre, kikita tayo sa mga saging. So, ito mga farmers, ito yung unang bantay ko dito, sila Kuya Gani, tsaka yung asawa niya. So, punta naman tayo sumunod kong stay in din na bantay. So, doon naman sa kabilang area yun. So, para silang compound dito, pero medyo malayo yung pagitan ng bahay nila kasi nga malaki lupa natin dito. So, kayo at bababa na tayo dito. Pero kung mapansin nyo mga ka-farmers dito banda sa area na ito. So, nandito yung mga saging na may sakit. So, compared kanina sa pinakita ko sa inyo dito kay Kuya Gani, dito banda sa harapan, ayan makita nyo, medyo dito maraming saging yung may mga sakit dyan. So, madami na po kami dito tinry na way para mapagaling yung saging. So, mga biofungicide, so ang dami na namin mga biniling ganyan. Pero, hindi pa rin naging maayos. So, ang tingin ko ang dahilan po nito at ang magiging solution talaga is yung lupa. So, hindi talaga maganda yung lupa dito banda. So, kaya napaka-importante po talaga mga farmers na gumamit tayo ng mga organic fertilizer para din po sa magandang pagbabago ng lupa natin dito. So, yun. Tao dito kasi bago lang sila nagstay in dito, kaya mga sa susunod na vlog ko pagka nag-update ako sa inyo, so ngayon panoorin nyo to at makikita na ninyo yung kaibahan pag binlog ko ulit to sa susunod dahil yung mga tao natin dito ay stay in. So, yan, mapansin niyo meron din ako mga tanim dyan na niyog. Ayan, mga bagong tanim po yan. So, mga ilang taon lang, matatangkad na yan. Teka lang, be, may kuhanin ako. So, nakita niyo mga farmers, yun yung kabuuan halos kalahati lang pala, doon pa bala yung sa kabila yung iba. So, ayan, halos karamihan ng mga saging. So, nakita niyo napakalawak. So, ang ating kalakihan ng area dito is nasa 10 hektarya. At lahat po yan ay sana mapuno natin lalo pa ng saging. Napakadami nito. 10 to 15,000 estimated bananas ang nakatanim po dito. So, ito mga farmers, yung makikita nyo dito, meron tayo ditong balon. So, ito yung source of water dito. So, yan yung pinagkukuhanan po dito ng
tubig dito sa ating mga nagbabantay, pati syempre sa mga tanim-tanim. So yan yung pwede nating pagkuha na source of water. So mapansin niyo may bukal yan. Ayan yung nasa tubo na yan. So yan ay non-stop water po, dripping ng tubig. So ibig sabihin hindi ko nauubos yan dahil bukal yan galing po sa ilalim ng lupa. Ha? So kahit po tag-init, hindi po yan matutuyuan at dire-diretso rin po yung paglabas niya ng tubig. So napakaganda po niyan mga farmers. Pwedeng-pwede rin po inumin yan. Malinis pa ba yan sa mineral water? Yan yung malinis pa sa mineral water. Kung mapansin nyo, may mga nagvo-vlog pag may mga bukal, iniinom na nila kasi malinis pa yan sa mga mineral. Ha? Dito? So dito mga farmers, mapansin niyo, dito sa area natin, dito sa bandang kabila. Tara. Ay, nako. So malilinis na rin po dito at na-maintain na. Yan, pansin niyo, madaming mga dahon na tinanggal na, wala na rin po mga saha. Haningal ako. So ito po yung part naman ni Nelson sa pangalawa nating tagabantay. Yan yung bunga, makita ninyo, medyo improving na. So, hindi nakagaya sa may mga sakit na saging na super liit po ng mga bunga. Medyo malalaki na po yung buwig na makikita nyo dito. Yan. So, di ba mga farmers, napakalaking kaibahan pag nalilinis at na-maintain yung sagingan kaysa sa hinahayaan lang pag wala nagtitingin at wag lang naglilinis. Ang pangit ng mga saging, mga puno, maliliit ang bunga. Kita niya medyo malayo yung pagitan ng bahay. So doon pa tayo nanggaling sa kabilang bundok. So ito, nakarating na tayo dito sa pangalawang bantay ko. So ito, meron din ako mga tanim dito langka. Ano ito ba yung ano? Evyart. So ito yung Evyart variety. So na-vlog ko yan. Ayan po yung ating bagong tanim ng mga langka dito. 3 years yung hihintayin natin. And yan yung pinaka variety na pinakamatamis na langka po na meron. Evyart variety. Wala nang ulan, yung payong. Yan. So ito yung bahay ni Nelson. So si Nelson, kasama din niya yung asawa niya dyan, tsaka 2 anak niya. 2 ba anak ni Nelson? 3. So yan, tsaka 3 anak niya po. So isang pamilya rin sila dito. So yan, makita ninyo yung bunga, oh. Maganda na po yung bunga ng ating lakat ng kardaba or saba. So meron din tayo mga tractor dito, panghakot-hakot. So mga sa abono, pag marami po, so panghakot-hakot po, mga kung ano-ano pong padala natin dito, mga yero, ganyan, mga sako-sakong yung mga harvest natin po ng mga saging. So yan na po yung kukuha, yung tractor po natin. So, yun. Puntahan din natin yung kulungan naman ng baboy na alaga ni Nelson dito. So, sabi ko naman sa inyo, bawat pamilya, may binigay ako sa kanilang alagang mga baboy. Cute ng bahay ni dito. So, meron din po siya dito 2 koral. So, bawat pamilya po may 10 baboy na inalagaan. So, napakalaking puno, mga farmers, oh. Tingnan nyo. So, ang laki. Hindi lang nyo na mapansin pag nasa video, pero personal, sobrang laki pong puno niyan. Pati po bunga. Ayan, sobrang laking buwig ng saba. So, lalaki pa lalo yan. At, syempre, titimbang na mas mabigat. Syempre, pag tumimbang na mas mabigat yan, mas malaki kita natin. So, ito naman, yung mga alaga ni Nelson, ang ating pangalawang nag-i-stay na tao. Diko. Yan, mga bagong gawa lang ito, mga farmers, itong ating mga kulungan dito, at bagong lagay lang din yung mga baboy kasi sabi ko sa inyo kanina, bagong stay in lang din na may mga tao dahil nagbawa sila ng mga bahay nila dito. So ngayon lang sila nakapag-stay in. Kaya yung mga baboy galing sa free range area natin doon sa kabilang area ko, napakawala. So medyo payat pa po yung baboy. Pero ayan, mag-a-update ako sa inyo after ilang weeks or months. Pagka makikita ninyo, medyo maganda na po yan ulit yung mga baboy natin.
materials na ginamit. So, ang binili lang po natin dito is yung yero. Ayan. Ayan. So, baka sa susunod kong update mga ka-farmers, baka marami na po silang mga biik na anak. So, pag nabuntis kasi yan, so, i-update ko sa inyo pag nanganak. Ito, medyo payat tong baboy na to. Ito pa. Ito, medyo maganda. So, panoorin nyo mga ka-farmers yung vinlog ko last time sa farm na yung mga baboy po ay matagal na pong kinulong tapos napakain po ng tama sa kulungan. So, matataba na po compare dito. So, syempre, ilang months from now, magiging ganun na rin naman po yung ating mga alaga dito. Magiging mataba. Tingnan nyo, dyan po kinuha yung mga panggawa ng ating mga kulungan. May mga kawayan po dyan sa ibaba. So, dyan sila nagpuputol po ng mga panggawa ng koral natin. May mga kawayan po riyan. So, may ilog rin po dyan, sapa, at kaya maliwalas po dito, tsaka malamig yung klima dahil may sapa po dito. So, ito mga kadalasan po dito itim. Ito medyo payat po dito, yan payat po. Mapansin niyo medyo hindi maganda yung katawan. So, dahil kakalipat lang po nila dito. So, yan. Priority po natin to mapataba. Ayan, grabing payat to. Nipis na nipis yung likod. Panoorin nyo to mga farmers para sa susunod na update ko, makikita natin kung ano, magalaki ba yung ipagbabago ng baboy yung katawan nila. Kung tataba ba, kung gaganda. Ito, may biek ng anak. So, yan, may anak na siya. Ilan anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung anak niya. So, napaka-importante po na yung kain ng baboy natin ay sapat para po sa mga biik na pinapadede niya. Yan, at maging malusog din po sila. Yan. Okay. So, ito yung upland na view. Kung pinsin nyo, doon tayo galing sa kabila, super layo. So, hanggang baba po yan ay may mga tanim na saging. Ayan. Baba tayo. Dati ito tinaniman ko to ng kalabasa at watermelon. No? So, tinaniman natin to ng kalabasa at watermelon noon, tong mga bundok na to. Okay naman, nagbubunga din naman kasi nga may problema rin kasi po nga dati dito lupa, medyo hindi po pataba yung lupa. Pero pag time by time, pag maganda yung pag-aabono natin dito, so gaganda rin po yung mga lupa natin dito at magiging malusog, mataba. So mapansin ninyo, yung lupa dito kagaya niyan. So ang klase kasi ng lupa dito is yung ganyan, mabato. Yan. So kahit anong bilhin mo na commercial na fertilizer pataba dito, so hindi rin po sisip-sipin niya ng lupa dahil nga pangit yung lupa. So kailangan dito nga time by time organic fertilizer yung ilagay mo para maging maganda yung pagganda ng lupa. So yun lang yung nakikita natin ditong paraan, kagaya dun sa kabila. Ayan. So mga ilang time lang, mapapakinabangan na rin po natin yan at makakakain na tayo ng bunga dito sa ating mga tanim na mga langka. So ito mga farmers, may mga harvest tayo ng mga saba. So ito idadalhin sa atin sa tindahan natin doon sa lungsod. So yan. Ito yung mga na-harvest dito sa ating area ng saging. So medyo maliliit pa mga farmers, pero sa susunod na mga harvest niyan, once na nalinis na yung sagingan at maganda na yung proper maintenance, so sure ako na sa susunod na harvest natin, malaki na yung ating mga ma-harvest sa saging. Pero for now, okay pa yan, okay naman yan, at yan naman ay sellable sa, sa tindahan, nabibili at nabibili yan. So dahil lang demand ng mga saba talaga ay napakalakas. So ito, pangalawang pundok. So makita niyo yung kaibahan sa kanina at saka ngayon. So yung kanina kasi may mga sakit yon, medyo maliit. Ngayon nakita nyo to, gano'ng kalaki yung saba nito. Ayan. So galing naman to sa mga saging na puno na walang sakit. So yan, may hinog pa oh. Sige na gani. Ubos nagkuputo eh, sabay. Unsa kita po nagtrapal son? Sa siminto na. Ano pa siminto dia? Ay kabilya. Na. Ano ni ko sabay? Papailon silang kuan, ni ko mas ni Milvin. May kaso? Oo. Nagsubutal ka mo, subutal ko na kay.
Ano gising mo nila? Biyatin na lang to hinog. So, yan. Halos mapuno na yung multicab. Ito na. So yun mga farmers, nanggaling tayo dun sa kabilang yun. Tapos pumunta tayo dito kay Nelson. Hanggang doon pala sa kabila si Gani, dito si Nelson. So ito naman yung area. Dito naman yung huli kong tagabantay, pangatlong bahay, kay Melvin. Ayan. So dito mapansin niyo medyo maliliit pa yung tanim na mga saging. Ayan, hindi pa siya kalakihan. Ayan, medyo ano pa siya, medyo maliliit pa yung tanim dito. Kasi ito yung medyo buka na banda. So ito na yung pinakamalapit sa daan, sa highway. Or sa pinakakalsada. Kaya medyo huli ito na taniman. So, pero maganda yung lupa dito, brown. Ayun o, brown. So yun. Malalaki rin naman yung mga bunga. Mga buwig. So meron din palayan dyan sa baba. So, yan, makita ninyo, malaki yung buwig natin na rito. So, dahil nga na-maintain na yung ating sagingan. Malinis na rin yung ilalim. Makita ninyo, wala na rin mga saha na sobra. Kaya, wala nang kaagaw yung saging sa sustansya pagdating sa ilalim ng lupa. So, makita naman ninyo, huy! So, makita ninyo dito sa bandang babang bahagi, meron na din tayo ditong palayan. Malaki yan, hanggang dito sa kabila. So ito, binigay ko na rin itong patrabaho na to sa mga tauhan ko. So para meron silang income din or may pangkain bigas na sila, palay. So sila na yung nagtatanim dyan, nagtatrabaho. So wala na ako ditong cut. So sa kanila na yung tatlo. At dyan na sila kukuha ng pangpalay bigas. Tapos kung may masobra man, pwede nilang i-imbak, pwede rin naman nilang ibenta. So bahala na sila. So makita niyo yung view, oh. Kita-kita niyo yung view. Yung view ng sagingan. Rambutan. So, may mga tanim din ako ditong rambutan, mga farmers. Ayan, mga bagong tanim din ng mga rambutan yan. Siyempre, mahilig tayong magtanim ng mga punong prutas, langka. Tsaka meron din tayong tanim ng mga rambutan at tsaka kung ano-ano pa. So, kayo, pakita ko sa inyo yung bahay naman ni Melvin. So, marami naman siguro yung nakakakilala kay Melvin. Lagi ko kasi itong kasama dati sa mga vlog ko. Driver to dati ng mga truck ko. Ng mga pag may maghahakot. Yan, si Melvin yung lagi nating kasama. So, ito, bagong gawa rin to. Bagong tayo itong bahay na yan. So, mapansin niyo gawa lang siya sa sawali. Tapos, yung mga kahoy-kahoy na ginamit dito, so galing na rin lang dito sa farm. Yung iba, binili, mga coco lumber. So, yung iba, yung mga pang suporta lang, so galing na rin dito sa farm. So, yung loob. At ayan si Melvin, may asawa na siya. Hindi na siya single. Hindi na po naghahanap ng mga jowa. Hi ka! So, yan. Oh. Gamay, Rigot, gamay. Ayan yung asawa niya, ni Melvin. Meron na siyang nahanap na prinsesa. So dati pag nagbablog ako lagi ang wanted girlfriend. So ngayon wala na, taken na yan. 21. Ay, ilang taon ba yun? Si Deng pala yung 21. 18. Batang-bata si Melvin 35 na yata yan. So ito naman yung coral ni Melvin, yung coral ng baboy nila, mag-asawa. Wala pa silang anak, bagong pagsama lang yan. So dito makita ninyo, bagong gawa lang rin yung coral dyan at gawa lang rin sa kawayan. So, yung design ng coral natin dito is pare-parehas lang. Ginababoy dito kasi bagong gawa lang. So, nililinis na. Nakita ninyo, ang ganda na ng tingnan dito. Iba talaga pag may nakastay in na tao. Kung mapansin ninyo, malinis na talaga yung sagingan. Compare dyan dati nung wala nagstay in, grabe ka, sukal niyan, ang dumi sa ilalim, yung saha talaga. Sunod-sunod yung laki, sunod-sunod yung tubo sa mga banana nilang na mga mother trees. Yan. So ngayon, nakita ninyo maganda na. Kahit bagong tanim pa lang, patubo pa lang yung saging, maganda na itsura niya. Okay na. So ganitong kaganda dito pagdating sa bukid. So ganyan yung lutuan, kahoy. Then yung mga niluluto is very healthy.
Kasi ginataan lagi dito, ginataan, tapos fresh gulay, siyempre hindi mawawala yung isda o kaya tuyo. So yung kadalasan kinakain dito, pampalakas ng katawan. So wala kayong makikita mga Jollibee KFC, wala kayong makikita ganyan dito. Tsaka yung itsura ng bahay nila, tingnan mo, tingnan mo yung loob. Oh. Yung higaan nila may tuyo pa rin. Kurtina. May tuyo pa rin yung kanilang higaan. So yan, yun ang buhay dito sa bukid. So, yun mga farmers, na napakahaba ng inikot natin dito sa 10 hectares banana plantation ko. At na-share ko rin sa inyo yung mga naging problema ko at kung paano ko naman din nasolusyonan yung mga problema ko dito sa aking sagingan. So, sana may natutunan kayo sa video na to, lalo na kung isa rin kayo sa nagtatanim ng mga saging, saba, lakatan o kahit anuman. Sana meron ka ng konting na i-share sa inyo sa mga experience na pinagdaanan ko at hinirap ko dito sa aking sagingan. So, yun mga farmers, mag-update ako sa inyo ilang months from now para naman mapakita ko sa inyo yung aking mga baboy na mga medyo payat at maninipis kung magiging matataba na ba sila sa susunod kong video. So yun mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!